Gusto na raw makipaghiwalay nitong si Joey sa karelasyon niyang si Mitch. Aminado po kasi itong nagpapatago sa pangalang Joey na 2 taon na palang kasal itong si Mitch sa kanyang asawa. Nako. Ang masaklap pa, matagal na raw alam ni Joey na may sarili ng pamilya itong si Mitch. Pero hinayaan niya lang ito to the point na pinatagal pa talaga nila ang kanilang bawal na relasyon. Pero sa kabila po niyan, hindi na raw maiwasan itong si Joey na mahiya dahil daw sa pagiging kabit niya. Okay? Ay, kausapin na natin mula sa Bulacan itong si Joey. Joey, magandang tanghali sa'yo. Hello po, good afternoon din po. Magandang tanghali din po sa inyo po. Sa inyo mga... Yes. Joey, Happy New Year na muna sa'yo, ha? O, ligtas sana na magdiwang ng New Year mamaya. Oo. Okay, 2 years na kayo na magkarelasyon nitong si Mitch, pero nung una ba kayo nagkakilala, kayo ba ay alam mo na agad-agad na may asawa itong si Mitch o ikinubli niya pa sa'yo? Hindi po, hindi po alam mula kasi actually nagkakilala lang naman kami sa isang parang parang kami joiners. Saan? And Joey. during that time, Joey, excuse. Hello po. Oo. Pare, medyo ilayo mo sa bibig mo yung mouthpiece para narinig namin yung sinasabi mo. Huwag mong idikit yung bibig mo. Okay, kasi Yan. po, medyo may kasi dito. Okay, yan. Okay. Sige. So, before po, hindi ko naman talaga alam na may asawa siya kasi nagkakilala lang po kami sa parang kaming solo joiners. Solo joiners. Ano ba to? Yung mga umakit sa bundok? Kaya mo nagtatravel, ganyan yung mga umakit ng bundok, diba merong mga... Hindi kami lang nagkita. Parang ano lang, magkatabi kami sa upuan, tapos nagkakwentuhan, magbiyahe, gano'n, hanggang sa nagkakalitan ng cellphone number. At ilang mga biyahe na ang pinagsamahan ninyo? Dahil ang balita ko, yung iba daw dyan, dahil nga sa nagiging magkaibigan na, meron uling invitation, may pupunuin tayong van para sa biyahe sa ganito, sa ganyan. Yun lang yung time na yun. And then nagkakuhaan niya kami ng cellphone number, parang gano'n. Parang personal, ano na lang. Oo. Ganun lang. So Joey, doon pa lang sa biyahe ninyo, ano ba to, pag-akyat nga ng bundok? Oo, doon pa lang, kayo na yung naging magkalapit o hindi naman? Hindi naman at first. Pero siyempre, automatic kasi ano yun 3 days. 3 days yun. So hanggang sa paano nagkapalagay ng loob kasi magkatabi kami sa upuan Then wala naman sa ibang ako lang yung unang bumati sa kanya na kasi ako nga lang din mag-isa. Yes. Ganun. Pero ikaw, Joey, binata? Opo. Binata pa po ako. Actually, binata ako na meron akong anak din na may anak sa kabinataan. Yun. Nakipag-live-in ka ba dati? Ganun ba yan? O mayroon lang nabuntisan? Ganun. Parang ganun lang. Dati ko rin pero nasaan sila? Nasa ibang bansa. Okay, pero yan, totoo yan ha, kasi baka, alam mo na, binata ako kasi may mga pilosopo na nakakausap tayo, binata ako, nasa ibang bansa kasi si Mrs. Kasi nag-ano na siya, na nakapag-asawa na, hindi naman kasi kami kasi parang, Oo. Gano'n. Oo, Joey, medyo lumalapit na naman yung bibig, dumidikit yung bibig mo sa mouthpiece. Medyo lumalabo yung sagot, medyo muffled. Okay, eto na. Ayan, dahil nga sa nagkausap kayo, so hindi naman nag-umpisa sa ibabaw ng bundok, doon lang nagkakilala, pero sa dinami-dami ng mga napagkwentuhan ninyo, na ibahagi ninyo sa isa't isa, hindi sinabi nitong si Mitch na siya ay meron na palang asawa nung mga panahon na yun? Wala, kasi hindi naman kami
usap ng mga personal na bagay eh. Mm. Ano lang, kung ano lang yung ganap dun sa store na yun, yun lang. Wala. Yun Talaga lang. kami kung Okay. Sige. So, mga ilang panahon pa bago naging kayo? At sino ba ang naging mas interesado? Si Mitch ba ang nagyaya na, tara, pasok tayo sa relasyon? O ikaw ang pumorma at talagang nanligaw din dito kay tinago natin sa pangalang Mitch? actually, ako yung nag-initiate. Mm. Thinking na dalaga siya. Yeah. So, kasi may naramdaman ako na kaya ako na nag-initiate na unang first step ika nga ako nanligaw. Mm-mm. Anong naging reaksyon niya nung sinabi mo na nagpapaalam ka na pwede ba akong manligaw, di ba? Kasi kung may asawa na, tatanggi na agad yan, di ba? Oo. Paano? Wala na pa. Parang ano lang, parang sige, ganun lang. So, I expected na walang magagalit kasi wala naman din ano. Saka siguro nakita niya rin na okay din naman ako. Mm. Oo nga, pero walang pagtanggi talaga. Wala eh. Wala talaga. Walang pagsasabi na, ay, sandali lang, Joey. Friends lang tayo. May asawa na ako. May anak ba si Mitch? Wala silang anak. Mm. Ayan, okay. So, nakapanligaw ka hanggang sa sinagot ka. Siyempre, nung nanligaw ka, nag-date-date na kayo niyan, di ba? Opo. Oh, dun sa mga date ninyo, wala pa rin sinasabi. Nung napasal na ako one time, kasi pinilit kong malaman yung bahay. Mm. So, before kasi, parang hesitant sa na sama ako sa bahay niya. Mm. Yeah, sige, malayo din kasi dito ako sa Bulacan, then sa Maynila siya. No. So, may work din ako. So, hindi naman talaga kami everyday nagkikita. Mm. So, yun lang. Then, nag-ano ko sa kanya, gusto ko Ayaw magpahatid. yeah, yun, may hesitant siya na wala pang yung face niya. Mm. Okay. Ayaw magpahatid. Doon ba nakaramdam ka na parang, sandali lang, parang kakaiba? Oh, so saan kayo pala nagkikita lang? Hindi, yung minsan, sa, meron na siyang lugar tayo na, kasi, ang off ko rin kasi sa work kasi, every Saturday lang eh. Mm-hmm. So yun, pag magkikita kami, Oo. then, Hindi, I mean, saan lugar? Sabi mo nga, andito siya sa Metro Manila. 'Di ba? oo, Oh, saan kayo nagkikita? Sa Bulacan ba o dito rin sa Metro Manila? Malakas din ang loob kung dito. sa Manila, diyan kami banda sa may sa may, hindi ko na yun na, Oo. Santa Cruz. Mm-mm. Taga dun So, siya. Taga dun siya. Yeah, oo. Pero dito lang kayo sa mga mall sa Metro Manila nagkikita. Oo, dyan lang kami madalas tagaan. Nga lang, ibig sabihin, hindi siya, kung ihahatid mo na siya, bago ka umuwi ulit ng Bulacan, ayaw magpahatid. Dadlap po siya. Ilang beses yun? Ilang beses na ayaw na magpahatid? Hindi ka ba nakaramdam na, teka lang, oo. Kaya nga, parang nagpupumilit ako. Sige natin, gusto malaman yung bahay nyo. And then siguro mga 3 or 4 times na gano'n nangyari. Isa sa kanila. Ayan na. Umamin na. Umamin na. Doon na siya. Oo. Tapos then, at first, hindi pa ako pumasok sa bahay kasi nga, medyo late na rin eh. Inuwi pa ako, ganyan. So, yun na. Then, nakapaghatid ka. Oo, nakapaghatid ako sa kanila. Pero doon lang sa may
sa may, ano lang, sa may labas lang. Inihatid mo lang ng tingin. Yeah, parang gano'n. Oo. Tapos ano lang yun. Kasi nakita ko pumasok na siya ng pintuan niya. So, nakonsin ako. So, sa bahay niya. Ayun, walis na ako. Oh, pero Joey, yung pagkakataong to, alam mo na may asawa na siya. Hindi pa. Hindi Wala pa. ako. Okay. Wala pa idea. Hindi pa rin ha. Okay, matigas pa rin. O sige, kailan mo na nalaman na meron ng asawa pala? Itong girlfriend mo na siya niyan, ano? Oo, kami na. Ano na kami. Ilang buwan na kayo nun? Ano na kami siguro, mag 1 year. Yan. Oo, 1 year. Tagal ah. Hindi ko natatanungin, Joey, kung may mga pangyayari na umaatikabo. Meron na. Meron eh. Meron na. Magwa 1 year na eh. Okay. Pero eto na, hindi pa rin magwa 1 year na kayo, hindi mo pa rin alam na meron palang asawa, hindi ka nakapasok, nakarating sa kanila. Oo, tanaw lang. Kailan finally inamin sa'yo? Nung nagpumil, na parang hindi naman, yung di ba sa talagang nag-insist na ako na hindi mo ba ako pwede ba akong uminom ng tubig? Yeah. Nung na-hesitate pa siya, and then nung parang wala na siyang choice kasi medyo maaga-aga pa noon, pinapasok niya na ako sa bahay nila. Oh, ayun. Pinapasok. Aba, malakas din talaga loob, ano? Sinong inabutan mo sa loob ng bahay? Siya lang eh. Kasi wala namang siyang itong ano. Siguro during that time, wala siyang ano, kaya siguro pinapasok niya na ako. Doon ko na ako na. Pero ito yung pagpapapasok na, hindi ka pwede magtagal ha. Ganon. Oo. Actually, ako nga nagsabi na, saglit lang ako, inom lang ako ng tubig. Sige. Nakainom na ng tubig. Ginala mo ba ang paningin mo? Siyempre, tayo mga Pilipino, merong mga pictures na naka... Yun nga, may nakita doon. Doon ko nakita yung picture. Yan na. Na sabi ko, ha? Pero on my mind, doon ko na, asawa niya, or boyfriend niya, pero posibleng boyfriend niya lang yun dahil naka-display. So yun na, kung ano na, tinanong ko na, ano to? Kakong ganun. Ayaw pa niya sabi ko yung una eh. Then, parang inililihis pa niya yung ano. Nililihis pa yung usapan. Oo. Yun, hanggang sa, pinilit niya. Okay. Pero, sinabi na rin. Ha? Sinabi na rin, hindi pa. Sinabi niya na po kasi kumbaga siya ay na. Oo. Okay. Sabi mo, inihatid mo siya sa lugar nila na, syempre may mga kapitbahay na nakakakita. Ilang beses na yun. Okay lang sa kanya? Kasi the usual kasi ano kasi sa kanila, parang hindi naman kasi ganun katao yung lugar nila. Medyo tahimik. Gabi na kami usually nakakarating doon. Saka mga ilang beses lang yun. Ganun lang. Yes, pero syempre ito yung yung pagkahatid mo, biglang kakalas na. Tapos papasok na sa walang kiss, walang beso. Wala. Baka may makakita pa rin eh. Nag-iingat pa rin. Yung gano'n. Sige na, bye-bye. Ingat. Yun lang. Yun lang. Yun medyo parang nabulo sa isip ko. Okay. Kaya tagal din ha, Joey ha. Ibig sabihin pala nito, sa halos isang taon na mag-on nga kayo nitong si tinago natin sa pangalang Mitch. Okay, ay hindi niya inaamin sa'yo. May mga nangyari na sa inyo, nakailang date na kayo. So hindi mo pala alam na dapat nag-iingat ka dahil at any time, at any moment, ay pwedeng merong manakit sa'yo, pwedeng may manghuli sa'yo kung nasusundan na kayo. May asawa pala eh. Wala kasi akong idea. Wala pa idea. Okay. Pero eto, puntahan na natin yan. Nung nalaman mo na, Joey, nung nalaman mo na, ano naman ang naging sagot mo rito? Siyempre, niloko ka. Ha? Oo. Yun nga. Medyo parang ako, na parang ito na ba't. Kaya lang,
nga kasi. Joey, dumidikit na naman yung bibig. Mm. Okay. Yeah. Nahirapan na rin. Parang, ewan ko ba, parang nilunok ko na lang din kasi napamahal sa akin eh. Sa ano eh. Mm. Napamahal sa akin kaya, ewan ko. Kaya parang nilunok lang din. Ganun, parang kahit nasaktan ako eh. Or wala. Ewan ko ba, ganun yung talaga. Ibig mo sabihin na nasaktan ka pero tinanggap mo na lang rin. Pero ikaw, Joey, nagkaroon ka na ba ng karelasyon noon na, alam mo na, naging kabit ka na ba noon? Siyempre, meron tayong mga pinaniniwalaan sa buhay, hindi ba? Wala po. Yan lang po. Kaya hindi ko alam kung anong magiging reaction ko kasi first time ko lang po namin eh. Mm. Nagyari. Pero parang, ano ba? Magkakat ba ako? O ano? Parang gano'n kasi kaya mahal ko na yung, mahal ko na yung tao. Mm. Ano ba? Maraming gumugulo sa isip ko. Kasi sa pag-uwi ko, gano'n. Mm-mm. Ay, gano'n din, parang nag-isip ako. Siyempre, imbis na matuwa ka, nakapasok ka sa bahay, meron kang natuklasan eh. 'Di ba? Na pag-aari na pala ito ng iba. Pero hindi ba dapat takot ang 'di ba? Ay pag-aari pala ng iba itong kasama ko na magwa 1 year na kami. Mixed emotion nga po eh. May takot, mayroong, basta lahat ng emotion ka mararamdaman mo sa isang relasyon. Yun. At syempre medyo may konting galit. Nagsinungaling ka. Tagal na natin magkasama. Sabi dyan. Tama din yan. Yes. May walang awa sa sarili. Sa parang titigil sa sarili ko. Ay, gano'n. So Joey, ngayong alam mo na, hindi ka naman na bata. Sabi mo nga, meron kang anak sa kabinataan. Yeah. 'Di ba? Hindi ka na bata. Meron kang hanap buhay, responsable ka naman. 'Di ba? Responsableng tao. Tama ba? Yung po inaanak ko. Oo. Ikaw ba, naipakilala mo itong si Mitch sa side mo, sa pamilya mo? Naiharap mo siya? Joey, pakiulit yon. Hindi ko naintindihan yung sinabi mo ngayon. Naipakilala mo ba ang si Mitch sa pamilya mo? Opo, napakilala ko po. Pero hindi ganun ka often na siya makapunta sa bahay. Kasi nga, kaya most of the time, ako yung lumulwa. So ngayon, nakomplikado na. So ipinakilala mo siya bago mo malaman na komplikado pala yung pinasok ninyong sitwasyon. So okay naman siya, no? Paano ngayon? Paano ngayon? Na ang gulo pala niyang pinasok mo. Anong sabi naman nila? Nabanggit mo na rin ba sa pamilya mo? Hindi pa po nila alam. Anong kung sakasakali ba, ikaw, andyan pa ba si nanay? Opo, andito pa po. Oo. Kapatid. Kanino ka ba mas malapit? Kay nanay o kay tatay? Ha? Joey? Kanino ka mas malapit? Sa nanay ko po. Kay nanay. Ikaw ba sa tingin mo, anong ipapayo sa iyo ni nanay kung sakaling ipapaalam mo sa kanya yung pinasok mo? For sure po, ang ipapayo niyan is iwalayan ko. Hindi matutuwa nanay mo dyan. Di ba? Oo, hindi matutuwa si nanay kahit gaano pa kabait, kahit gaano pa kaayos na humarap yung si Mitch. Ibig sabihin, sa pagharap niya pala nung ipinakilala mo, bilang girlfriend mo, ay hindi siya nagpapakatotoo. Nare-realize mo yun, Joey? Oo. Gusto mo ba yun na nagsisinungaling yung tao na inihaharap mo sa pamilya mo? At kahit sa'yo mismo, naloko ka eh. Hindi nga po. Oo. Kaya nga may... Tapos ito pa matindi niyan, Joey. Niloko ka na.
kapag kayo nasundan nung asawa nitong si Mitch, ikaw pa makukulong yan. Ready ka ba ron? Yun nga rin pong inaano ko. Hmm. Yun nga rin pong kaya lang pamahalan ko sa akin eh. Kaya nga Joey, Opo. sabi ko nga sa'yo kanina, hindi ka na bata. Alam mo na yung tama at mali. O, di ba? Nakakainis kapag kayong ibang tao, niloloko tayo. Tama? Pero, po yun. Actually na, no, pero kapag yung sarili natin, nilolokot natin, ano mararamdaman mo nun? o nga po parang mas Di ba mas masakit yun? Ako matatanggap ko pa, ibang tao ang nanloko sa akin. Di ba? Okay pa yan. Sige. Di ba? Okay, naloko mo ko, naisahan mo ko ron. Pero, yung alam mo na bawal, alam mo na mali, alam mo na komplikado, and sabi ko nga, kapag ka talaga ito ay biglang parang paputok na sumabog dyan, eh, hindi lang naman parang watusi yan ang sabog niyan kasi nga may pamilya yun. 'Di ba? kaya po po sa panahon sa oras na to. Maraming salamat. Yes, Joey. Oo, pare. Na ako ng ayos. Na tama po yung pahay po ninyo. Na kahit anong gawin siguro hindi siya Joey, medyo bumibitaw lang yung linya mo. Pwede bang pumihit ka ng konti? Kasi gusto kong marinig yung sinasabi mo. 'Di ba? Kung meron kang realization nga ngayon. Kasi nabanggit mo nga, wala ka pa yatang pinagsasabihan tungkol dito sa pinasok mo. Wala pa. 'Di ba? Sa nanay mo, kahit sa kaibigan mo. Kasi alam mo, wala po. nakakahiya. Nakakahiyan sabihin yan. Nang basta-basta. Naloko ka, pare. Mahirap yung pagmalaki. May hindi talaga pinagmamalaki yan. Mahirap nga po. Yun nga rin ang na-realize ko. Na mahirap yung pagmalaki. Siyempre, pag meron kayong pinagmalaking bagay, dapat ko din. Pero parang hindi po po. Yung malinis, yung pinaghirapan mo. Oo. Yun nga. Naisip na ko rin. Parang, paano ko hahawakan yung bagay na pinagmamalaki mo kung hindi mo naman siya maangkin. Parang sige. Joey, sandali. Humanap ka nga ng mas malinaw na linya para mapakinggan mo rin itong kapatid natin nasa linya. Ayan, gusto lang rin magbigay ng ilan ding payo sa iyo dahil nakikinig siya sa atin mula sa Maragondon, Cavite. Itong si Badet. Ha, Joey? Pumesto ka na maayos, yung mas maganda yung signal. Badet, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po, Kuya. Badet, ano ang gusto mong sabihin dito kay Joey? Sigurado ka bang hindi ikaw si Mitch? Sure po akong hindi. Okay. Sige. So, for me, gawin niya yung tama. Yung alam niyang tama. Kasi, in the first place, dapat na nila sinimulan yan. Kasi parehas naman nilang alam na mali. Hindi raw alam nitong si Joey nga nung umpisa. Mag-iisang taon na. Nagpilit pa siya bago malaman. Well, let's give him the benefit of the doubt. Diba? Pero still, ayun nga po, Kuya Paul. Pero still, kasi nalaman niya pa rin naman po. Ayan na. Tama, hindi niya na bakit nagtuloy pa. Yan. No. So para sa iyo, Badet, tigil na ngayon pa lang. Tama, opo. Oo. Stop na nila. Stop na. Wag nang patawirin ng 2026 itong usapan na ito, yung problema na to. Iwan na to sa 2025. Yes, Kuya Paul. Iwanan na po nila lahat yan. Okay. Magpapulit na kasama ng pagbabagong taon. Oo. Badet, maraming salamat sa iyo. May mga gusto ka bang batiin ng Happy New Year? Yes po. go ahead. Binabati ko po yung baby ko, yung mother ko. Yan po. Iyon. Maraming salamat. Hello. Happy New Year, baby. At kay Mother, anong pangalan ni Mother? Asteria po. Asteria.
Yes. Ang ganda. Oo, parang yung ano ha. Ano yun? Yung Waldorf Astoria ba yan sa States, ano? O, ewan ko kung tama ba yung pagkakasabi ko. Mamahalin na lugar yan. Oo. O, eto. Sige, mabalik tayo. Joey, mas maayos na ba yung linya mo? Di ba? Okay na po ba? Oo, yan. Mas maayos yan, pare. Okay. Narinig mo yung binanggit ko dito kay Badet, ano? Kasi sabi niya, itigilan nyo na. Alam mo na palang mali. Yeah. Doon ka na lang sa tama. Mm. Ngayon po, katulad nga sabi ko po sa inyo kanina, yung payo niyo sa amin, mas malinawan ako at maganda po yung payo po ninyo na tama nga po kasi kailangan bitawan natin mga bagay na kahit masakit natin, hindi natin diba, kung mahal mo isang tao, isang bitawan para mas makakabuti para sa amin. Yes. Tsaka alam mo yung sinasabi nga nung iba, di ba? Kung talagang mahal mo siya, kailangan mo na siyang bitiwan. Kasi nga po, mas nalinawan po ako ngayon. Maraming salamat po talaga. Alam mo, Joey, maraming salamat din sa'yo. At sana ha, isa katuparan mo yung binabanggit mong yan na iiwanan na natin dito sa taong 2025 yung mali na yan. Ha? We start anew. Tawagan mo na itong si Mitch. Pare, I'm sorry pero alam mo, minsan kailangan din natin na merong tao na magsasabi sa'yo na niloko ka niyan. 'Di ba? Ginamit ka niyan for whatever reason na kung meron silang problema ng asawa niya, 'di ba? Eh ayusin nila 'yon. 'Di ba? Ay kung gusto mo na pumasok ako sa pakikipagrelasyon sa iyo, eh kung gusto mo ayusin niyo muna 'yan, yung hiwalayan ninyo. Pwede kasi 'yun eh. 'Di ba? Tsaka ako papasok sa eksena. 'Di ba? Kung gusto mo kasal. 'Di ba? May paraan naman, annulment. 'Di ba? Kung gusto nila magpa-annul. Pero kung hindi niya naman kaya at hindi niya naman kayang panindigan ng legal separation, annulment na mga usapan, pare lumayo-layo ka. Baka makulong ka. Baka makulong ka nang dahil sa napamahal na Kuya Poy. Eh mas mahal ang makulong. 'Di ba? Biruin mo naman 'di ba? Mas mahirap makulong, pare. Huwag na po siguro. Huwag nangyari. Huwag na. Kailangan talaga matakot ka. Kailangan matakot ka. Lesson learned na lang po siguro. Oo. Joey, sa susunod. Okay? I-background check mo pa rin. Ha? I-background check ang mga susunod na makakakilala. Nga po. Yun nga po. Yung mali nga po, huli yung background check eh. Una yung ibang check. Eh kasi naman nasa ano ka agad eh. Nasa under chassis ka agad nag-check eh. Oo. Kaya nga po, yung check na malamig eh. Yan, check-in yung ginawa mo eh. Hindi background check eh. 'Di ba? Kaya po. Ganun po talaga. Pero ganun talaga yung umpisa pero nasa sayo kung papaanong tatapusin yung pagkakamali na yan. Dahil kahit sang anggulo sa ngayon, mali talaga ang pupuntahan yan. Gulo yan. Tsaka naisip ko rin po kasi na siyempre yung anak ko po, babae rin. What if, diba? Yes. And ito, sabihan mo si Mitch, kahit pa nga mahal mo siya, ang tagal na panahon na niloloko ka eh. 'Di ba? Naniloko ka. Ako siguro po mag-usap na lang kami ng sa phone na lang siguro para sa harap. Yes. Okay. Sige, Joey, ito, mas maganda siguro na sabihin mo na kung nakikinig. Itong si Mitch, ang gusto mong banggitin sa kanya. Okay? Sa mga oras na ito. At kung ano rin, yung mga na-realize mo, mahal mo, pero you just have to let her go. Okay? Ito na ang pagkakataon mo naman, Joey. Okay, sige. Sa'yo, Mitch. Sana maintindihan mo yung magiging desisyon ko ngayon. Medyo hindi maganda yung maganda yung simula natin kasi parang fairy tale.
na puro saya lang, puro saya. Pero ganun pala, totoo pala yung sinasabi nila na sa kabila ng kasiyahan, may mararanasan tayo nung pagkita tayo sa realization na hindi pa na tayo. Siguro, tayo sabi nga sana, di ba, we have the right love at long time. Kung naging totoo ko sa'yo, sinabi ko sa'yo yung situation ko. Pero, siguro, dito na lang. Kaya hindi na natin palawigin pa yung mga paano yan. Masakit sa akin kasi totoo sabihin ko sa'yo. Totoo yung naging totoo ako sa'yo. Naramdaman ko rin naman na minahal mo. Pero hindi sapat yung pagmamahal. Dapat hindi kita maangkin ng 100%. Siguro kung meron tayong dapat gawin ngayon ay yung maghiwalay ng maayos. Hindi natin kailangan maging magkaaway, hindi natin kailangan maging magkakabit. Pwede naman tayo siguro maging magkaibigan. Pero hanggang doon na lang, hindi na yung meron pang meron pang mas malalim na hanggang doon na lang tayo. Masakit, pero kailangan ko na siguro pagkitaw. Kailangan natin pagkitaw sa atin. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. Maraming salamat sa mga oras. I hope 2026 maging okay na ikaw ka nang buwan ng mga pagkitabi na iwasan mo na yung nasisinungaling para makaiwas ka rin sa palanak ng makasakit ng iba. Maging full ka na sa asawa mo. Mukha nang mabait yung asawa mo. Mukha kasi ano. Kasi gawin mo. Maraming salamat. At huwag ka mag-alala, Joey, na hindi maganda ang pagtatapos ng inyong relasyon. Bawal na relasyon nitong si Mitch. Dahil unang-una, hindi rin naman maganda ang umpisa. Tama po. Kaya tapusin na lang talaga yan. Basahin ko lamang sa iyo ang ilan sa mga reaksyon ng ating mga kapatid. Sabi ni Lance Abellion, ito po ang take ko sa sitwasyon ni Joey. Sakto naman po, magbabagong taon na, dapat simulan na niyang piliin ang sarili niya. Mas deserve mo, Kuya Joey, ang pagmamahal na mas tatanggap sa iyo ng buong buo. Yung hindi ka lolokohin. Sabi naman ni Gail Enriquez, ang daming single. Bakit ka pumayag na gawing kang kabit, Joey? At si Dina Kasaol naman, sabi niya, Joey, hindi niya deserve ang pagmamahal mo. Nagawa niya ngang lokohin ang asawa niya, nagsinungaling pa siya sa'yo. Hindi ka nun mahal. Palipasan ka lang din niya. Ang mga ganyang babae ay nakakahiya. Kinulang pa sa kanya yung present, kumuha pa ng extra. Joey, maraming salamat sa iyo at sana nga ang pagbati ko sa iyo ng Happy New Year ay maging masaya sa pag-iwan mo dito sa 2025 nitong negatibong nagawa mo na nung una hindi mo sinasadya. Kanina medyo pinaplano mo pa yatang ipagpatuloy kasi love ko eh. Pero sabi nga kailangan maging matalino rin tayo. Mag-ingat ka sa mga taong mag-ingat ka sa mga taong kaya nilang lokohin ang sarili nilang asawa at yung mga malalapit sa kanila at sinasabing tapat sila sa'yo. Pero madidiscover mo, nagsinungaling rin sila para lang makasama ka. Mahirap pagkatiwalaan yung mga taong ganon. Okay po, maraming salamat. Maraming salamat. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcast.